para ho sa Panguluhan sa 2028. Isa pala siya Ha? sa sinasabing minamanok ng administrasyon. Isa siya. Oo. Oo. Pero sumagot na si Sec Walang- Vince Anong sabi? Ang sabi ni Sec Vince, wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Sir Ted, dito ang instruction ng Presidente, ha? Oo, wala ditong sasantuhin. Yan. Ganun ang mga salita niya. At nakakapit pa rin tayo sa mga salitang yun. Okay, anyway. Pero kung totoo na siya ay minamanok, mas lalo na dapat siya magsalita sa issue na ito. Hindi, mahirap yan kung minamanok siya as in manok. Bakit? Ano ba yung as in manok? Oo. Oo. Alam mo na yung manok. Oo nga. Sige, anyway. Ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Naku. Alright, good morning mga kapatid. Good news yun, baby boy. Dahil isa lang nga daw ang bagyo natin this January and hopefully talagang malusaw pa para maging maganda ang pasok ng 2026 para sa ating mga kapatid. At sa ating po mga nag-aabang sa ating magiging pabida today, dyan po lamang kayo kasi nga po ang ating po pangako sa inyo. Ngayon pong linggong ito tayo po'y magpapaulan ng mga papremyo para po sa mga deserving na mga uring manggagawa na ating po namang kasama araw-araw po sa ating programa. Definitely, ang ating pong Friday morning magiging makabuluhan dahil hindi po lamang yan sa mga papremyo, sa mga tampok na balita dahil tayo po'y meron pa rin the Daily Bread at ang ating pa rin pong diskusyon sa mga isyong Bambayan Baby Girl. Mamaya ko na ito sisimulan itong mga sinasabi po na mga DPWH leaks na iyan. Talaga naman baby girl, ha? Ako'y nagugulantang sa mga impormasyon na ito, Aaron. Dati-rati po by the millions lang ang mga alokasyon sa bawat distrito. Ngayon po ay talaga naman palakihan po ng bilyong piso na mga alokasyon as in bilyon. Sinabi mo pa, yung milyong piso sa kanila siguro, daang libo na lang. Noon Wala na. nakita ko. Alright, Wala na, pong no? Wala nang bearing yung milyon pesos sa mga ito. Kung milyon po, mga 900 million, ay nako po. Anyway, sige po, sa lahat din po ng ating mga manggagawa, ano nga po, na sabi nga po, kahit na 500 piso po lamang po ang ating na iuuwi kay Mrs. Importante po yan, galing po sa ating pong paghihirap at galing po sa malinis na mga pamamaraan. Bagamat, alam po naman din natin, ang sigaw nga po, maging kahapon yung ating nakapanayam na winner natin, wala pa pong nakukulong, Sir Ted. Yan ang sabi sa atin. Yan din po ang sinasabi ng marami ngayon. Tapos na po kasi ang December 25, so ngayon po, eto na, maningil na po tayo sa kanilang ipinapangako. Nangako po sila na may maikukulong daw ho bago ho magpasko. So tapos na po ang December 25, wala pa rin po. Meron pong isang Sara Diskaya na nakakulong ngayon doon sa Cebu, sa City Jail doon, pero ang hinahanap po ng marami ay ang mga proponents ni isa Wala. pa po. Sabi nga ni Mary Zapata. Aha. May nakulong po ba, Tita Mary? Aha. Wala. Opo. At doon po sa 16 na isinasangkot sa Mindoro project po ng DPWH, siyam lang po mga kapatid ang nasa nakakulong. piitan ngayon. At ito po ay yung pong mga butiki lamang. Okay, sige. So mamaya po, papaliwanag din po natin to kung bakit po may mga nagdududa na may mga taki pang nangyayari. Opo, may mga pinoproteksyonan, may mga ayaw ho siguro mapag-usapan. At kumbaga po, hindi ho din tayo nabibigyan sapat na informasyon kung bakit po, despite the fact pala na naibigay na po itong DPWH list na ito noon pa, ilang buwan na nakakaraan, wala pa rin po tayong nabalitaan na pag-iimbestiga dito. Kakalaruin ko lang ha, hindi nangangahulugan na nag-insert ang isang mambabatas o meron pong tinatawag na insertion o merong allocable Yan. na agad pong may usapin ng nakawan. Pero yan po ay matatawag nating lead. Yan po ang susi. Yan po maaring simulan ng malalimang investigasyon. Nga lamang po at mukhang ngayon hindi natin po maiwawaksi sa ating isipan na mukha naman talagang may nangyayaring takipan. Sorry, aga-aga ha. Tama lang.
Hindi nga din nasa Good isip. morning. Wala man lang ni isang proponent. Sige. Walang inalay. Okay, so- Kala ko may alay eh. Ha? Nung una medyo nakakaamoy ako. Sabi ko, uy, may iaalay. Wala man lang paalay dyan. Kahit isa lang eh, no? Ha? Isa lang. Alay ka naman dyan, BBM. Baka pwede bago magbagong taon. Hindi, Oo. sandali mo eh. Baka meron silang future plans. Hintayin natin siguro. Alright. So girl, traffic sa EDSA. Uy. Well, doon po sa mga forces po na kinukumpune kasi nga nag-iimbudo. Ano po, kami po natawag na sa DPWH, sa MMDA, sa DOTR. Mukha pong silang lahat po ay nasa holiday mode. Wow, sarap. Wala pong gusto pong magpaliwanag at doon po sa mga detalye nito hong mga proyektong ito. Okay. O iba kasi general manager, po pwede natin makausap. Tinawagan din natin. Hindi ko alam kung nakapag-assume na ba siya. Baka wala pa. Sa kanyang, Oo. opisina. So kahit si Chairman Artes, wala rin talagang sagot. Si Chairman Artes, palagay ko, Wala? hindi kaya nasa abroad. Hindi ano kasi merong kailan ba ang awarding ng Film Fest? Usually yan before end of the year. So mga sa susunod na linggo siguro yan. Oo, Okay. bago matapos yung 2026. So even si DPWH Secretary Vince Dizon, walang sagot. Palagay ko, pati sa akin hindi nasagot sa aking pagmemensahe sa kanya. Ay ganon, busy? Bakit sa iba? Nakikita ko siya. Ha? Oo. Kasi ngayon Sec Vince, ba't ganon? Oo, baka naman pwede mapaliwanagan kami. Hindi sumasagot sa atin eh. Oo. Well, dati, kapag ka tinatawag natin, mabilis naman ang sagot sa atin. Siguro. Ano ba naman yung mga ilang minutong makausap man lang natin? baka iniiwasan din yung tanong dito sa DPWH leaks ni Ginoong Leviste. Oh, sabi naman ni Leviste, for transparency, si Sec Vince at si Sec Vince pa nga nagsabi kay Leviste na kay Leviste ibigay ni Cabral. 'Di ba yung mga dokumento? Oh. Ako, sa akin dito, maraming alam din si Ginoong Dizon dito po sa mga listahan na ito ng mga proponents na ito at mga insertions na ito. And siya rin po magiging susi sa malalimang investigasyon dito, actually. Agree. Opo, kasi siya ho ang mayroong inside information sa DPWH. Kaya, Sec Vince, take care ha. Sec Vince, Becky naman. Oo. Okay. Ingat po tayo lagi, Just Sec like Vince. before, Sec Vince. We just Anong wanna say Sec hi. Vince? Sec Vince. Naalala ko si ate. Baka kasi sick eh. O, kasi may sakit siguro, hindi tayo nasagot. Sorry, Sec Vince. Naalala ko si ate Nora. Just like before, Sec Vince. Ano yun? Yung lagi tayo nagkakamustahan dito. Naalala mo, every Monday yata yun. Oo. Namimiss ka na ng aming mga bata dito. Pati nga yung mga news writers Oo. namin. Si Sec Vince ngayon. Yun na nga. Sabi ko, kayo Sec Vince, talaga. baka na. Di ba nakiusap pa tayo? Sabi ko, Sec Vince, baka pwede kami maglinggo-linggo kung sakali. Oo, para meron kang report sa Oo, bayan. tama. Ano ba ginagawa ng gobyerno? Correct. No? Kasi nga sabi niya, dito walang sisinuhin na Sir Ted. Dito ang instruction ng Presidente. Wala ditong sasantuhin. Yan. Ganun ang mga salita niya. At nakakapit pa rin tayo sa mga salitang yun. Okay, anyway, di ko lang alam kung totoo ba yung mga nababasa ko ngayon sa ilang mga column, sa ilang mga usap-usapan na Ano yun? isa pala siya Ha? sa sinasabing minamanok ng administrasyon para ho sa Panguluhan sa 2028. Isa siya. Oo. Sino pa yung iba? Ha? Oo, bukod sa Pero kanya. pa mga iba kasi ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Naku. Oo. Pero sumagot na si Sec Vince Ano sabi? Ang sabi ni Sec Vince wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Hindi raw siya tatakbo sa 2028. Pero narinig na kasi natin yun dati. Kailan sinabi? Oo, may mga ganon. Itong nakaraan, meron siyang interview. Sinasabi niya, wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Pero kung totoo na siya ay minamanok, mas lalo na dapat siya magsalita sa issue na ito. Hindi, mahirap yan kung minamanok siya as in manok. Bakit? Ano ba yung as in manok? Oo. Oo. Alam mo na yung manok. Oo nga. Sige, anyway.